Ang bagong team na Titan Max ay nag-issue ng statement at sinabi na hindi raw sila feeder team ng kahit ano pa mang kumpanya at aware daw sila doon sa naging perception dito sa Northport Patang Pier. Pero marami ang nagtatanong kung yan ba talaga ay totoo dahil karamihan ng nasa coaching staff nitong Titan Max ay galing dito sa Terra Firma Jeep. At of course alam natin yung kanilang coach na si John Cardell ay dating coach ng Terra Firma. Ngayon, ang tanong ng karamihan, gaano katagal bago ito eventually mag-trade dito sa San Miguel o kaya sa Ginebra? Sa dalawang nabanggit na teams, ang malamang dyan na mag-trade ito ay talaga dito sa San Miguel. Dahil mukhang bagay daw ayon doon sa mga insiders, ang kanilang rookie na si Chris Kuhn dito sa SMB. Yung kasing laro ni Chris Kuhn ay pwedeng power forward, pwedeng shooting guard, pwedeng point guard. So marami siyang mapagagamitan itong si Coach Leo Austria kung sakali na makuha nga niya ang nasabing guard. At yan din daw ang dahilan kung bakit maraming naniniwala na ito eventually ay kukunin din ng San Miguel Beermen. If ever matuloy nga ang nabanggit na trade o kung hindi man sa San Miguel, kung sa Ginebra makipag-trade itong Titan Max, maraming magsasabi na wala itong pinagkaiba dito sa Northport Batang Pier at nagpalit lamang ng pangalan. Kaya nga isa yan ngayon dito sa pinag-aaralang mabuti ng mga fans at gusto nilang subaybayan talaga kung talaga bang itong Titan Max ay magiging isa doon sa mga teams na magko-compete dito sa PBA. Siyempre, ang gusto ng mga fans ay talagang dumaban itong Titan Max para naman maipakita sa lahat na sila ay talagang isang independent team katulad ng kanilang sinasabi. Pero sa bandang huli, ang magdedetermina niya siyempre ay yung kanilang magiging aktual na performance doon sa game. Kung sila ba ay magiging independent team o baka sa SMC na lamang sila ulit dito sa bandang huli mamimigay ng player. Opisyal na hindi isasama yata dito si Mikey Williams dito sa lineup ng Converge Fiber Excel sa pagbukas ng Philippine Cup. Ang ibig niya sabihin talaga, sinubukan daw ayon dito sa Spin PH. Sinubukan daw talaga ng Converge na magbigay ng magandang offer dito kay Mikey Williams pero talagang hindi daw tumatinag doon sa mataas na salary na hinihingi niya. So eventually mukhang sumuko na raw itong Converge at tanggap na nila na hindi nila makukuha ito si Mikey. Although maganda yung pagka-acquire ng Converge dito kay Juan Gomez de Leano, hindi pa rin natin maiaalis yung nangyari na pinamigay nila si Jordan Heading nang walang kapalit. Literally ganyan ang nangyari dahil si Jordan Heading naglalaro ngayon sa TNT, tinulungan itong makaabot dun sa finals nung nakaraang konferensya. Pero wala silang nakuha dahil to si Mikey Williams hindi pumirma. Nakapanghihinayang dito yung ginawa ng Converge Management dahil ang nangyari dito parang talagang pinamigay nila si Jordan Heading sa tropang 5G nang walang kapalit. Literally walang kapalit. Kaya nga imagine ninyo kung ito si Jordan Heading na nandito pa rin sa Converge ngayon at nandiyan pa si Juan Gomez de Leano. Di lalong ang lakas ng kanilang lineup. Kaya nga maraming naniniwala talaga na nakapanghihinayang yung nangyari dito. Ngayon, pagdating naman dito kay Mikey, marami talaga nagtataka bakit ba ayaw pa nitong pumirma sa PBA. Kayong hindi naman siya eligible na maging import dito sa Japan at sa South Korea. Kaya nga ang kaabang-abang ngayon ay kung ano ba talaga ang gagawin dito at kung ito ba si Mikey Williams baka eventually sa SMC na ito mapunta. Dahil baka SMC lang ang willing magbayad dito sa kagustuhan ni Mikey Williams na salary. Kaya iyan ngayon yung talagang magiging isa dito sa mga pag-aaralan ng mga teams ngayon kung talagang kakayanin nila yung offer kay Mikey o hahayaan na lang talaga na ito hindi na magdaro dito sa PBA dahil parang ganyan na ang nagiging sitwasyon. Posible nga ba na itong si LJ Gonzalez ay mapunta dito sa Ginebra? So yan dun sa mga umiikot na balita ngayon pero mukhang itong Barangay Ginebra mas nakafocus dito sa kanilang rookie na si Sunny Estil. Dahil ayon dito kay Coach Tim Cone, magiging rotation player itong si Sunny Estil at ibig niya sabihin, gagamitin ito dito sa kanilang lineup. Ito yung nanggaling mismo kay Coach Tim Cone nung interviewin siya ng mga reporters pagkatapos pumirma ng 1-year contract ni Estil. So ibig nito sabihin, hindi ito mababangko. At the very least, pag start ng Philippine Cup, bibigyan ng playing time ito si Estil para makita ng Ginebra ang kanyang magiging laro. So kung magiging maganda yung performance nito si Sunny Estil, magiging regular rotation player na siya. At parang yan talaga ang gustong mangyari ngayon ng Barangay Ginebra. Itong si Sunny Estil talaga raw, ayon sa mga reports ay na-impress dyan si Coach Tim Cone dahil sa ganda ng kanyang nilalaro. Ngayon, ang kailangan nating tignan,
kung masusustain niya ito. Dahil syempre, iba yung laro doon sa mga tune-up games ng Ginebra at iba yung actual PBA game. Kaya magiging maganda yung diskusyon dito kung sakasakali. Dahil asahan natin na magiging maganda yung magiging performance ni Steele. Dahil siya yung player talaga na mayroong gustong patunayan. Ngayon, magdedepende na lamang yan sa kanya kung paano niya ito masusustain. Dahil, ang gusto syempre ni Coach Tim Cone, kung gusto mo magkaroon ng regular playing time sa Ginebra, dapat maging consistent din yung contribution mo. So, ayon dito sa mga insiders, bibigyan ng pagkakataon ni Coach Tim Cone at bibigyan niya ng playing time itong si Sonny Steele para talagang makapag-contribute dito sa Barangay Ginebra. So, yun ang abangan natin kung talagang anong may bibigay ni Steele. Kumbaga, sabi nga nila, nandito na kay Steele ngayon yan kung paano siya magko-contribute dahil sinabi na ni Coach Tim Cone na siya ay bibigyan ito ng playing time talaga. Kaya magiging good news yan. At ang huli nating balita ngayon, ito nga bang si Cole Maisek, yung free agent na dinraft ng Raynor Shine pero hindi binigyan ng contract, ay mapupunta dito sa TNT Tropang 5G. Sa ngayon kasi, itong si Cole Maisek ay nagta-tryout daw sa iba't ibang mga teams at susubukan ngayon ito sa TNT Tropa. Alam natin lahat na medyo matindi yung line-up ng TNT para makapasok ka dyan, pero mukhang gusto rin subukan ni Maisek. At wala naman, sabi nga nila, nothing to lose para dito kay Maisek kung susubukan niya dito sa TNT. Kaya nga mukhang iyan na talagang aabangan nila ngayon kung magagawa niya na pumasok dito sa lineup ng koponan ni Coach Jot Reyes. Kung ito yung magawa ni Maisek, ang laking bagay niya syempre. Pero kinakailangan talaga na maging mahusay siya doon sa mga tryouts dahil may kasabay pa siya nagta-tryout dyan, ang veterano na si Gio Halalon. Kaya nga medyo magiging, sabihin natin competitive yung mga tryouts ng Tropang 5G para doon sa mga huling slot sa team nila. Kung ano pa man, sinabi din ni Maisek na ready siya natanggapin kung saan mang team siya mapunta. Pero kung hindi man siya ma-assign dito sa PBA ay titingin siya sa ibang mga liga kung saan siya pwede maglaro. For example, baka doon sa MPBL. Mukhang talagang determinado itong si Maisek na maglaro dito sa basketball. At syempre, kung yan ang talagang gusto niyang gawin, abay, syempre, sabi nga nila ay go for it. Kaya nga magiging maganda ang kalalabasan nito kung talagang pagbubutihin ni Maisek yung kanyang performance para naman makita natin kung ano talaga ang kanyang kayang ibigay dito sa kanyang mga koponan. As it is, kinakailangan lang talaga na maging maganda to para dito sa kanilang roster. Ngayon, pwede nating sabihin talaga na itong TNT, kapag pumasok ka sa lineup niya, matindi ka talagang player dahil hindi basta-basta kumukuha si Coach Jot Reyes. Pero kinakailangan din syempre na aminin natin, medyo mahirap makapasok sa TNT dahil nga sa dami ng magagaling na players na meron na sila. Pinapati muna natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni Joshua Giray, si Anthony Alon, Michael D., si Katsakino Dukusin, si Ireneo Salangsang, si Enju, Dexter Domer, Dalmacio de Guzman, si Malyaring Mascariñas, si RG Bueno, si Anthony Alon at ang iba pa.